Sa kabila ng lahat ng mga bagay na dinanas ng Apostol si Pablo, eh sa atin po, baka indanasin natin yung dinanas ng Apostol si Pablo, baka mag-dormentado na tayo, di ba? Baka habang sinasaktan tayo, nagdumura tayo. Kaya nga, sabi ng Apostol, kaya nga po, kung ituloy po natin ang basa, hindi ko na isama sa 5, ang sabi po rito, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat na sa inyong Diyos ay hindi niya nararapat paranglan ang pagkapantay niya sa Diyos. So kapag ginagawa natin yung mga bagay na yun, consolation, comfort, fellowship, and affection, we are doing it not for ourselves, not to elevate ourselves, but to see the condition of our life. No? Sila po siya po yung ating pinipili. Mas itinataas natin siya kaysa po sa atin. Mahirap po gawin yun. At yun ay isang bagay na napakailangan. So yun po yung tinutukoy na Apostol si Pablo. Na makibaka tayo. We are suffering in Christ. We are suffering in love. We are having to bear the fellowship of the Spirit. At kapag ginagawa po natin yung bagay na ito, then, nasa atin po yung tinatawag na kaligtasan na Diyos. Kaya nga po, bilang muli po, sabi po, if anyone desire to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow. So, mahirap po gawin yan. At yan ang pinakamahirap talaga. Maski po sa mga madok katagal na tungkol nahirap po tanggalin yan. Mahirap ibaba ang ating ego. Napakahirap. Maniwala po kayo, napakahirap. Bilang pagpap, maraming salamat at ako'y naniwala sa nagkaroon ng kalakasan sa atin ito sa pag-aaral po sa aklat ng Pilipos na tayo po ay sa ating pong pagtulong sa ating kapwa, sa ating pong pagtulong, pakikiramay sa ating kapatid, kaya ibigay po natin ang buong natin loob at pag-ibig natin sa ating kapwa. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa tulong at araw ng mga kapatid. Gawa bawat isa ay nakapagtalima ng kalaman na yung lalaking po. At tayo po ngayon ay dumako sa sentro ng ating pananambahan, ang pag-alaala sa pagkamatay ng Panginoong Jesus. At tayo po ay umawit dito sa kamulat ay Break through the Bread of Life. Break thou the bread of life, dear Lord, to me. Ready? Sing. Break thou the bread of life, dear Lord, to me. As thou didst break thy loaves, we saw
Tinanihan pa rin si Brother Tyson. Good morning po sa inyo lahat. Salamat po sa aral at salita sa Bible study ni Brother Jason at po sa sermon ko ng Brother Chad. Tatapan nga po tayo sa pinakasentro ng pag-aala sa kamatayan at ngunit pagkabuhay ng Panginoon Hesus Kristo. Papasahin ko po ang mga ilang talata dito po sa Banal na Kasulatan, dito po sa Book of 1 Corinthians, chapter 11, verse 23 hanggang 29. Ito po ang nasusulat at sinasabi, sapagkat tinatanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoon Hesus nang nabisig ipinagkanulo ay lumapot ang tinapay. At nang siya'y mapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aala sa akin. At yung hindi naman hinawakan ng saro, pagkatapos makahapon na sinasabi, ang saro ito'y siyang bagong tipa ng aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aala sa akin. Sapagkat tuwing kanin ninyo ang tinapay nito at inuman ninyo ang saro, ay pinahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sinumang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Dapat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili at sa kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Mag-isip tayo po tayo para panalangin. Dakilang Diyos, makapangyari sa lahat. Panginoon, salamat po sa mga biyang pinagalit po sa amin yung araw ko ito. At papatuloy po mga biyang pinagalit po hindi po sa amin susunod po mga araw. Panginoon, nandito kami sa harapan na ihanda po namin ang sarili na sa pag-aala sa pagkapatay at binig pagkabuhay ng Panginoon Hesus Kristo. Panginoon, kami po'y kakain po na tinapay na walang higadura at inom po ng katas ng ubas. Ito po'y sumisimbolo sa katawan at dugo ng Panginoon Hesus Kristo. Panginoon, patuwaran niyo po kami sa lahat ng mga kasalanan namin na nagagawa na hindi na ulit gagawa ng mga bagay ng mga sama dito po sa ibabaw ng salimutan at gagawa na po kami ng kabutihan ayon po sa kagustuhan at utos niyo po, Panginoon. Ito sa mga dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus ng aming tagapagligtas, ngayon po at magpakailanman. Amen. Lalakad naman po tayo para po sa banal. Babasahin ko ulit dito po sa Banal na Kasulatan, dito po sa Book of 1 Corinthians, chapter 16, verse 1 hanggang 2. Ito po ang nasusulat at sinasabi, ngayon tungkol sa mga bagay para sa mga banal, ay gawin din naman ninyo, gaya ng inuutos ko sa mga iglesia ng Gracia. Iglesia ng Gracia. Yung unang araw ng Sanlinggo, ng bawat isa sa inyo ay magpupot na magsimpan ayon sa kanyang giniginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagparehas. Ako pong pinamahagi po ang ambagan, kakatapo dito po sa Father Test